Magandang araw po sa inyo lahat, sa mga guro ng San Pedro Elementary School na buong pusong itinataguyod ang pagtuturo sa kabila ng hinaharap nating pandemya, na handang magsakripisyo ng sariling oras, panahon at kung minsan ay sariling pera para lamang magampanan ang kanilang pagtuturo. Ako po ay taus-pusong nagbibigay pugay sa inyo sapagkat kayo po ang tunay na bayani ng ating bayan. Sa inyong punong guro na si Ginang Maribel Macandili Lugay, ang aking matalino at masipag na classmate mula pa nung grade 5 hanggang high school. Very proud po ako sa kanya sapagkat isa siyang magandang halimbawa ng tunay na tagumpay. Dahil sa pagsusumikap niya ay isa na siyang punong guro ng ating paaralan. Sa panauhing tagapagsalita sa pagtatapos na ito, ang ating pong butihing mayor ng Bayan ng Malbar, kay Mayor Tita Reyes. Sa masipag na kapitan ng San Pedro, Ginoong Dennis Lucilio. Sa mga magulang na walang sawang itinataguyod ang pag-aaral ng kanilang mga anak sa kabila ng mga hinaharap na pagsubok sa buhay. Sa mga mag-aaral ng kindergarten na harap sa kanilang moving up ceremony, sa mga magsisipagtapos sa ika-6 na antas, sa lahat ng mag-aaral ng San Pedro Elementary School. Mga kaibigan, mula po dito sa Singapore, ako po ay taus-pusong bumabati sa inyo ng isang magandang araw. Ako po si Elmer Perez na ay tubong San Gregorio. Sa kasalukuyan po, ako ay nakabase dito sa Singapore kasama ng aking misis at ng aking nag-iisang anak. Sa mga hindi po nakakaalam, dito po ako sa San Pedro Elementary School nagtapos ng elementarya. Ito po ay noong taong 1984. Kaya dito na din po nabuo ang pundasyon ng aking mga pangarap. Mapalad kayong mga mag-aaral sa panahon ngayon. Kahit na meron tayong pinagdadaan ng pandemya. Dahil nasa age na tayo ng information technology. Marami ng paraan para matuto. Merong iba't ibang gadgets na pwede nyo gamitin sa inyong pag-aaral. Kagaya ng TV, desktop, computers, laptops, tablets at cellphones. Kapag kailangan nyo mag-research, hindi nyo kailangan pumunta pa ng library dahil meron ng Google, Yahoo at iba pang mga search engines. Mayroon na kayong tools para makakuha ng unlimited information by the power of the internet. Ika nga, isang pindot lang, lalabas na ang inyong kailangan. Para sa mga mag-aaral, aminin nyo man o hindi, mas natuwa kayo nung mabalitaan ninyong hindi na kayo papasok sa school dahil sa home-based learning na ipinatutupad ng ating pamahalaan. Pero bakit nga ba? Siyempre, para makaiwas sa COVID-19. Pero, yun lang ba talaga ang dahilan? Siyempre, hindi. Huwag kayong mag-alala dahil hindi ko iniisip na gusto nyong makapaglaro ng Mobile Legend or Dota habang nagle-lecture si teacher. Di ba? Gusto niyo ng home-based learning dahil mas magagabayan kayo ng inyong mga magulang? Tama, di ba? At hindi rin ako naniniwala sa sinasabi ng iba na si Mommy at si Daddy ang sumasagot sa mga online questions. Dahil naniniwala ako sa disiplina ng mga mag-aaral ng San Pedro Elementary School. Ibang-iba po ng panahon namin. Madalang po ang may TV noon. Nakikipanood nga lang po kami ng TV sa bintana ng aming kapitbahay. Pag may homework sa gabi, nangingitim nga po ang aming mga ilong dahil sa usok ng kandila at lampara. Wala pa kasi kaming kuryente ng mga panahon na yon.
Ang mga aklat na ginagamit namin ay pinaglumaan na ng mga naunang estudyante. At yun po ay ilang beses nang pinagpasapasahan. Kapag kailangan naming mag-research, manghihiram pa po kami ng aklat or encyclopedia kung meron po kaming mga kakilala. Kami po mga taga San Gregorio, kailangan pa namin tumawid ng ilat, isang malalim na ilat. Naglalakad kami ng humigit kumulang 2 kilometro, umaga at hapon, para lamang makapasok. Ang kasiyahan lang po namin noon ay kapag makulimlim na ang langit, sapagkat kami po mga taga San Gregorio ay binibigyan ng special treatment. Mas maaga po kaming pinauwi ng aming mga guro. At alam niyo ba kung bakit? Hindi dahil sa mababasa kami ng ulan, kundi dahil kapag inabutan kami ng malakas na ulan, ay hindi na kami makakauwi ng bahay, sapagkat binabaha ang ilat na aming dinadaanan. Ako nga po ay natutuwa dahil sa ngayon ay napatayuan na siya ng tulay ng ating lokal na pamahalaan. Natatandaan ko pa nga po, isa po sa mga kaklase ko na taga San Gregorio ang muntik nang mamatay sapagkat sinubukan niyang tumawid sa gitna ng baha. Buwis buhay niyang may tuturing ang pagsisikap naming makapagtapos ng pag-aaral. Mahirap po ang mangarap ng mga panahon na iyon dahil sa hirap ng buhay. Ang may pagmamalaki ko lang po ay ang matatag naming pangarap na maiahon ang pamilya sa hirap ng buhay. Kaya kami po ay nagsumikap. Subalit, hindi po naging madali ang lahat para sa akin. Marami din po akong karanasan hanggang ngayon ay hindi ko malilimutan dahil sa naging bahagi na ito ng aking buhay. Naranasan ko po magtinda ng pandesal, sakay ng bisikleta sa murang edad. Siguro mga grade 3 or grade 4 po ako noon. Naglalako po ako sa San Gregorio, sa San Isidro, sa Magape, sa bayan ng Balete. Kasama ko rin din po ako ng aking inay sa pagtitinda ng mga kakanin gaya ng makapuno candy, ng pudding or cake. At ito po ay inilalako namin ng naglalakad mula po sa bayan ng Malbar hanggang sa lungsod ng Lipa. Bit-bit ang bayong na puno ng mga paninda. Masaya na po ako noon na kapag naibibili ako ng aking ina ng merinda at Royal True Orange upang pantawid sa uhaw. Tandang-tanda ko pa po, ang sako ng aking paa ay putok-putok dahil sa kalalakad gamit ang butas na tsinelas. Naranasan ko rin po magtanim ng gulay at mag-ani ng prutas. Naranasan ko rin po na magtrabaho sa construction company sa murang edad. Siguro mga high school pa ako noon. Kung kayo po ay napapadaan sa bulihan patungo ng San Isidro, ang kalsada po na yan ay kasama po ako sa nagsimento ng kalsada na yan. Nung ako po ay nagkolehiyo na, naranasan ko rin po magtrabaho sa AIM Complex Hotel and Resort. Ito po ang original na Jackhammer Hotel and Resort doon po sa Payapang Labak. Naranasan ko rin po na maglinis ng swimming pool, nagtatabas ng damuhan, maglinis ng kwarto, higit sa lahat maglaba ng bed sheets. Ginawa ko pong lahat yon upang kahit papaano ay matustusan ko ang aking pag-aaral. Hindi ko po naramdaman na nahihirapan ako sapagkat hindi lang po ako ang gumagawa noon. Marami pong mga kabataan ang gumagawa ng mga panahon na yun.
Pero sa totoo lang po, yung pagtatrabaho ay hindi ko itinuring na pahirap sa akin. Sapagkat ako po mismo ang nag-volunteer para gawin ang mga bagay na yon. Hindi po ako pinilit o inutusan ng aking mga magulang, at yun po ay kusang loob ko dahil alam ko sa sarili ko na ako ay may kapakinabangan. Ramdam ko po ang paghihirap ng aking mga magulang upang maitaguyod ang kaming 7 magkakapatid. Kaya sa isip ko, kung matutulungan ko ang aking sarili, malaking ginhawa na para sa kanila dahil hindi na ako nila kailangan suportahan. Sa akin pong pagsisikap at tulong na rin ng mga taong may mabubuting loob, napagkalooban po ako ng scholarship ng UNI Professional Club of Malvar, Batangas sa pamumuno po ni Ginoong Andresito I. Makasahit, na siya rin po may-ari ng Tanawan Institute nung mga panahon na yon. Sa pagpapaala po ng Diyos, ako po ay nakapagtapos ng Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting sa Tanawan Institute. Nakamit ko po yon habang ako po ay nagtatrabaho bilang student assistant sa nasabing paaralan. Akala ko po ay basta nakatapos na ng pag-aaral at maipasa na ang board exam, giginhawa na ang buhay. Hindi po pala. Ito pala ay umpisa pa lamang. Marami pa pong hamon sa buhay ang aking hinarap. Una na po ang paghahanap ng trabaho. Dahil hindi po ako nakagraduate ng sikat na universidad, naging balakid po ito upang makapasok ako sa mga kumpanyang aking pinag-a-applyan. Mas prepared po kasi nila ang nagtapos ng malaking universidad. Subalit sa tagaan ng loob at pagsisikap, napagtagumpayan ko pong matanggap sa pinakamalaking auditing firm sa bansa, ang Sisip Gores Velayo and Company. Natanggap po ako kahit hindi pa ako pumapasa sa CPA board exam noong mga panahon na yon. Sa kalaunan po ay pinalad na maipasa ko ang CPA licensure examination. Hindi ko po isinara ang bawat opportunity na dumarating sa akin. Pagkatapos po ng SGV and Company, 2 pa pong malalaking bangko, ang Paris Bank and Trust Company and Equitable PCI Bank, ang tumanggap sa akin. At sa bawat kumpanya na aking pinasukan, ay meron akong natutunan, at ang natutunan ko po ay ginagawa kong puhunan para maiangat pa ang antas ng aking karera. Sa kagandahang palad po, ako ay nabigyan ng opportunity na makapagtrabaho sa isang global bank na nakabase dito sa Singapore bilang business analyst, kung saan ang pangunahing responsibilidad ay mapagaan at ma-improve ang sistema ng bangko sa pamamagitan ng system automation. Kami po ang nagdo-document ng mga dapat gawin ng computer programmers. Kami din po ang nagte-test at nag-implement ito. Isa pong napakagandang experience. At bilang isang accountant, karamihan po ng involvement ko ay sa mga accounting systems. Subalit sa ngayon ay na-involve na rin ako sa pag-develop ng mga self-service banking channels gaya ng ATM, internet banking, mobile banking. Darating po ang panahon sa pamamagitan ng information technology, di na po kailangan ng mga bangko na magtayo ng mga physical branches. Di na kailangan natin ng cash. At lahat ng transaction ay pwede nang gawin sa pamamagitan ng computers or mobile phone. Ito po ang future sa banking technology. Exciting po, di ba?
Dahil na rin po sa nature ng aking trabaho, nabigyan po ako ng opportunity na may padala sa iba't ibang bansa kagaya ng Germany, UK, US, and Mexico. At sa bawat assignment, na isasama ko na din po ang pamamasyal sa mga karatig bansa. Kaya nakarating na rin po ako sa iba't ibang lugar sa Europa, sa gaya ng Paris sa France, Venice at Milan sa Italia, Lucerne at Zurich sa Switzerland, sa Belgium, Amsterdam sa the Netherlands, London at Scotland sa UK. Nalibot ko na rin po at ibang lugar sa United States gaya ng New York, California, Florida, Maryland, Washington DC at iba pa. Subalit, bakit ko po nabanggit ang mga bagay na ito sa inyong mga mag-aaral? Hindi po ito upang ipagyabang kung ano ang aking narating, kundi para ipaalam sa inyo na walang imposible. Ano man ang katayuan niyo sa buhay, kapag ka nagsisikap, hindi malayong makamit natin ang minimithing tagumpay. Sa bawat lugar na aking narating, marami rin po akong natutunan. Iba't ibang klase po ng tao sa iba't ibang lugar sa mundo ang aking nakakasalumuha at nakakatrabaho. Merong German, American, British, Indian, Chinese, Russian, at marami pang ibang lahi. Subalit, alam nyo ba na kaparehas lang pala natin sila? Marunong din po silang magkape. Marunong din silang tumawa. Marunong din silang umiyak. Marunong din silang mabigo. At marunong din silang magkamali. At higit sa lahat, marunong din po silang makinig sa isang graduate ng San Pedro Elementary School. Mga bagay po na nung bata pa ko ay di ko man lang naisip, kahit man lang sa panaginip na mangyayari sa buhay ko. Nais kong may bahagi ang aking mga narating at karanasan para magsilbing inspirasyon sa mga mag-aaral ng mga public schools, lalo na sa San Pedro Elementary School, na pwede pala, hindi pala imposible. Kung iyo pong mamarapating, gusto ko pong kayong bigyan ng tips o gabay upang makamit ninyo ang inyong pangarap sa buhay, batay sa sarili kong karanasan. Tandaan nyo lang po ang 5 P's of success. Ang unang P, pangarap. Dapat marunong kang mangarap at alam mo kung anong gusto mong mangyari sa buhay. Ang pangarap ay hindi dapat nakafocus sa material na bagay, bagkas dapat nakatuon sa bagay na bubuo ng iyong pagkatao. Walang maling pangarap. Pwede kang mangarap na maging guro, maging abogado, doktor, engineer. Pwede ka rin mangarap maging magsasaka, maging bumbero, maging pulis. Lahat ng pangarap ay pwede basta marangal. Ang ikalawang P, pagtitiyaga. Dapat handa mong gawin ang mga bagay gaano man kasimple o kabigat, na kahit napagod ka na ay hindi ka susuko. Ang ikatlong P, pag-iwas. Umiwas ka sa mga bagay na susubok sa katatagan mo sa pag-aabot ng iyong mga pangarap. Nariyan ang tukso sa sugal, tukso sa bisyo tulad ng sigarilyo at droga, tukso sa pagmamahal. Kapag mahina ang resistensya mo sa mga tuksong ito,
siguradong iba ang mararating mo. Pwedeng malubog ka sa utang dahil sa sugal. Pwede kang magkasakit dahil sa paninigarilyo. Pwede kang mapatay o makulong sa pagdodroga. Pwede kang mabuntis o makabuntis ng maaga dahil kahinaan mo sa pagmamahal. At pwede ka rin magkasakit ng nakahawang sakit. Kapag di ka nakaiwas sa tukso, mahihirapan kang matupad ang iyong mga pangarap. Dapat ikaw ang may kontrol ng buhay mo at hindi ang mga bagay na yan ang kukontrol sa iyo. Ang ika-4 na P, pagbangon. Ito ang inyong tatandaan. Ang tagumpay mo ay hindi mo masusukat sa pagkamit ng mga bagay nang hindi nakararanas ng kabiguan, kundi sa kakayahan mong bumangon sa bawat kabiguan. Ilang beses ka mang mabigo. Ako po ay nabigo, at kahit sa panahong ito ay nabibigo pa rin. Subalit patuloy pa rin ang buhay. Ang ikalamang P at ang pinakaimportante sa lahat, ang pananalig at pananampalataya. Anuman ang inyong paniniwala, anuman ang inyong reliyon, lahat tayo ay nilalang ng dakilang lumikha. Lahat ng bagay na ginagawa natin dito sa lupa ay dapat na ayon sa kanyang kagustuhan. Kapag ang ginagawa mo ay naayon sa kanyang kagustuhan, manalig ka na ikaw ay kanyang gagabayan at mapagtatagumpayan mo ang anumang pagsubok sa buhay. Muli po, tandaan ang 5 P's ng tagumpay. Una, pangarap. Pangalawa, pagtatiyaga. Pangatlo, pag-iwas. Pang-4, pagbangon. At pang-5, pananalig o pananampalataya. Maraming salamat po, at muli naway kahit papaano ay nakapag-ambag ako ng kaunting kalaman upang kahit papaano ay makatulong sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Isa lang po ang aking kahilingan. Ano man po ang inyong marating sa buhay, lagi inyong tatandaan, importante na nakatapak ang inyong mga paa sa lupa. Matuto kayong lumingon sa inyong pinanggalingan. At higit sa lahat, inyong tatandaan, lagi inyong isa sa puso na inyong tagumpay ay ayon para kalat ang kabutihan sa ating kapwa. Maraming salamat po.